Magandang araw sa inyong lahat. Sa ilalim ng nakapasong init ng araw, sa isang maliit na bayan, isang dalagang nagngangalang Patricia ang biglang naipit sa isang iligal na checkpoint. Ngunit nang subukan siyang kikilan at pagtulungan ng lider ng operasyon, isang bagay na hindi nila inaasahan ang nangyari. Tanghaling tapat noon, nakabitin ang araw mismo sa itaas ng ulo, binubuhusan ang kalsada ng init na tila nagpapayanig sa aspalto. Relax na nagmumotor si Patricia, pinapanatili ang kanyang bilis, ninanamnam ang natitirang oras ng kanyang day off na bihira lang niyang makuha. Simpleng puting t-shirt lang ang suot niya na nakadikit sa katawan at maong na pantalon. Mukha siyang karaniwang tao at hindi halata ang kanyang background sa militar. Naka-half-face helmet siya kaya kita ang kanyang kalmadong mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling alerto. Sa wakas, makakahinga rin. Bulong niya sa sarili sa likod ng ugong ng makina. Sinadya niyang dumaan sa alternatibong ruta na bihira daanan, umaasang magiging tuloy-tuloy ang kanyang biyahe pauwi ng walang abala. Para sa iba, ang daang iyon ay tahimik lang na kalsada. Pero para kay Patricia, bawat sulok ng bayan ay may kwento at potensyal na problema. Kahit naka-leave siya, ang disiplina at pagiging laging handa ay hindi nawawala. Matatag ang hawak niya sa manibela, tuwid ang likod, tila ba laging nakaalerto ang kanyang katawan. Hindi niya alam na ilang daang metro sa unahan, ang katahimikang iyon ay susubukin. Sa dulo ng tahimik na kalsada, may nakita si Patricia na nagpakunot ng kanyang noo. Ilang pulis ang nakatayo ng watak-watak, pinapara ang mga sasakyang dumadaan ng isa-isa. Walang signage ng A-checkpoint, walang tarpaulin, tanging isang orange cone lang na dali-daling nilagay sa gitna ng daan. Ang isa sa mga tiwaling pulis ay mukhang abala sa basta-bastang pagkaaway para pumara. Checkpoint, isip ni Patricia, habang naniningkit ang matang inoobserbahan ang maliliit na detalye na madalas hindi napapansin ng ordinaryong sibilyan. Ang oras sa kanyang relo ay nagpapakitang tanghaling tapat. Oras na bihirang piliin para sa opisyal na operasyon sa ganito kaliit na lugar. Binagalan niya ang takbo ng motor. Mula sa malayo, rinig ang boses ng isang pulis na nagmumura sa ibang motorista. Tabi agad, bilis. Huwag nang mabagal. Ang tono ay hindi serbisyo, kundi panggigipit. Bumuntong hininga ng malalim si Patricia. May mali sa nararamdaman niya. Nagsimulang gumana ang kanyang instinct, tinatandaan ang bawat kahina-hinalang bagay bago pa man tuluyang makalapit ang motor niya sa checkpoint. Tumabi si Patricia ayon sa utos, pinatay ang makina ng motor ng kalmado. Dahan-dahan niyang tinanggal ang helmet, sinabit sa manibela, at tumayo ng hindi mukhang defensive. Nanatiling blanko ang kanyang mukha, pero aktibong binabasa ng mata niya ang sitwasyon. Hindi balanse ang bilang ng mga opisyal. Kalat-kalat ang pwesto nila at walang ni isa ang maihawak na ticket booklet. Magandang tanghali po, sir, magalang na bati ni Patricia para basagin ang katahimikan. Walang sumagot. Isang pulis lang ang tumingin ng mabilis at sumenyas ng bastos na maghintay siya. Hindi gumalaw si Patricia, nagmasid lang. Sa loob-loob niya, hindi ito standard procedure. Bawat opisyal na operasyon ay laging maayos, organisado, at malinaw ang command. Dito, ang nakikita niya lang ay grupo ng mga tiwaling pulis na mukhang hindi mapakali. Relax lang ang kamay niya sa gilid ng katawan, pero handang rumesponde ang mga kalamnan. Alam niyang ang pagiging kalmado ang madalas na unang sandata. Isang tiwaling pulis ang lumapit sa wakas. Malamig ang mukha, walang ngiti, walang bati. Papeles, maiksi nitong sabi. Nakahulagpos ang kamay na parang nag-uutos. Inabot ni Patricia ang rehistro at lisensya nang walang maraming sinasabi. Ito po, sir, kalmado niyang sagot. Tinitigan siya ng pulis mula ulo hanggang paa, tingin na hindi nito tinatago. Binuksan nito ang rehistro ng mabilis at sinarado agad. Alam mo ba kung bakit ka pinahinto? Tanong nito ng patag. Umiling ng dahan-dahan si Patricia. Hindi po, sir. Bakit po, may problema ba? Bumuga ng hangin ang pulis na parang nananakot. Maraming violation ngayon, malabo nitong sagot. Ang paraan ng pagsasalita ay hindi para magpaliwanag, kundi para magtanim ng takot. Malinaw itong nakuha ni Patricia. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid, hindi umaatras, hindi sumusugod. Ang postura niya ay nakapagpainis ng kaunti sa pulis.
Yumuko ulit ang tiwaling pulis sa mga papeles at ngumisi ng manipis. Medyo malabo ang ilaw mo, kahina-hinala din ang tambutso, imbento nito. Lumapit ito ng kalahating hakbang at binabaan ang boses. Sa totoo lang, pwedeng humaba ang usapan dito. Tinitigan siya ni Patricia ng diretsyo. Kung may violation po talaga, tiketan niyo na lang po ako ayon sa batas, kalmado niyang sagot. Ang ngiti ng pulis ay naging tuso. O dito na lang natin ayusin. Bulong nito. 2,000. Tapos na. Biglang bumigat ang hangin. Hindi agad sumagot si Patricia. Huminga siya ng malalim at nagsalita ng mahina pero mariin. Hindi po ako nagbabayad ng lagay. Ipakita niyo po ang mission order kung opisyal ito. Agad na tumigas ang mukha ng pulis. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa sandaling iyon, malinaw na ang sitwasyon ay papunta sa mas delikadong direksyon. Dahan-dahang inangat ni Patricia ang kanyang ulo, tila binibigyan ng oras ang sarili para siguraduhin ang bawat salitang lalabas ay tama. Diretso ang tingin niya, tumatago sa mata ng tiwaling pulis, hindi gumagalaw kahit kaunti. Walang bakas ng takot, walang kaba. Ang nakikita lang ay ang malamig na katatagan na nagpabigat sa paligid. Tumutanggi ako, malinaw niyang sabi, mahina pero rinig na rinig at matigas sa gitna ng ingay ng mga sasakyan sa malayo. Natahimik sandali ang pulis, halatang hindi inaasahan ang ganoong katapang na pagtanggi. Nagpatuloy si Patricia nang hindi nagmamadali. Kung opisyal na checkpoint ito, hinihingi ko ang mission order. Pakipaliwanag na rin kung anong batas ang nilabag ko. Nag-cross arms siya. Tuwid at matatag ang tindig. Hindi nang hahamon pero hindi rin nagpapailalim. Wala akong problema kung maproseso ako, dagdag niya, basta ayon sa tamang proseso. Namuo ang katahimikan. Napalunok ang tiwaling pulis. Mabilis na gumalaw ang mata nito sa kanan at kaliwa, naghahanap ng rason na wala naman siya. Para kay Patricia, malinaw ang mga sandaling iyon. Alam niyang mula sa puntong iyon, lumilipat na ang kontrol. Tumigas ang mukha ng pulis, lumabas ang ugat sa leeg. Humakbang ito pasulong, pinaliit ang distansya hanggang sa halos mag-abot na ang hininga nila. Huwag kang magmarunong sa harap ko, sigaw nito. Tumaas ang boses at naging magaspang. Alagad ako ng batas. Ang kamay nito ay tumuro sa dibdib ni Patricia ng agresibo. Pero hindi umatras si Patricia. Nanatili siya sa pwesto niya, tuwid ang balikat. Hindi kumurap ang mata kahit kaunti. Ang alagad ng batas ay sumusunod din sa batas, sir, maiksi niyang sagot, mas kalmado pa ang tono kaysa kanina. Ang linyang iyon ay parang pagbuhos ng gasolina sa apoy. Gusto mo bang pahirapan kita? Banta ng pulis habang nakangisi. Ang ilang taong dumadaan ay nagsimulang tumingin, nararamdaman ang hindi pangkaraniwang tensyon. Pero walang nangahas makialam. Tinaasan ng pulis ang boses, umaasang ang mental pressure ay magpapajuwang kay Patricia. Sa kasamaang palad, ang kaharap niya ay isang katahimikan na hindi kayang takutin. Bawat sigaw niya ay tila walang epekto, bumabalik lang sa kanya. Nang manatiling nakatayo si Patricia nang hindi umaalis, tuluyang gumuho ang pasensya ng pulis. Namula ang mukha nito, naggitngit ang bagang. Walang hiya ka, asik nito. Walang sabi-sabi, mabilis na humampas ang kamay nito. Pak! Panandang pandagdag isa. Ang tunog ng sampal ay bumasag sa hangin, tumama sa pisngi ni Patricia ng malakas. Nagulat ang ilang tao. May napasigaw ng mahina. Bahagyang gumalaw ang katawan ni Patricia, pero nanatiling nakatapak ang mga paa niya. Hindi siya natumba, hindi sumigaw, hindi gumanti agad. Tumahimik lang siya sandali, nararamdaman ang init na gumagapang sa mukha. Nakatayo ang tiwaling pulis habang hinihingal. Magaspang ang paghinga, parang kakatapos lang ipamukha ang kapangyarihan niya. Para madala ka, sabi nito ng maihalong kasiyahan. Walang pagsisisi sa mga mata nito. Puro kayabangan at emosyong hindi makontrol. Hindi niya alam na ang sampal na iyon ay hindi lang basta karahasan, iyon ay isang napakalaking pagkakamali. Inusog ni Patricia ang katawan ng kalahating hakbang para bumalanse. Pinunasan niya ang gilid ng labi gamit ang likod ng kamay at tiningnan ang daliri para siguraduhing walang dugo. Nang bumaba ang kamay niya, nagbago ng tuluyan ang tingin ng kanyang mga mata. Hindi sumasabog na galit, kundi isang malamig na katahimikan na mas nakakatakot.
Nakakandado ang tingin niya sa mukha ng pulis. Maling-mali ang ginawa mo, bulong niya. Mababa ang boses niya, halos pabulong pero malinaw at tumutusok. Tumawa ng mapakla ang pulis, sinusubukang itago ang kaba na nagsisimulang lumabas. Babaeng nagmamagaling pang-insulto nito. Hindi pumatol si Patricia. Inayos lang niya ang paghinga. Bahagyang nirelax ang balikat. Ang postura ay naging handa. Nagsimulang maramdaman ng mga tao sa paligid ang pagbabago ng hangin. Parang bumigat ang paligid. Walang nakakaalam kung ano ang susunod na mangyayari. Pero nararamdaman ng lahat. May linyang nalampasan. Nang hindi binibigyan si Patricia ng pagkakataong gumanti, tumalikod ang pulis papunta sa motor. Gamit ang malakas na sipa, tinadyakan nito ang kaha ng motor ni Patricia hanggang sa tumumba ito ng malakas sa aspalto. Blag! Ang tunog ng bakal na tumama ay nakakabingi, umalinggaw sa mga gusali. Natanggal ang side mirror, magasgasan ang kaha, at ang motor ay gumulong ng walang laban. Para matuto ka, sigaw nito sabay dura sa gilid. Lumingon si Patricia sa motor niya. Tinitigan ang sira ng ilang segundo. Tapos ay binalik ang tingin sa pulis. Tumigas ang panga niya, pero kontrolado pa rin ang ekspresyon. Akin yan, maikli niyang sabi, patag pero puno ng diin. Binalot ng katahimikan ang lugar, kahit ang tunog ng mga sasakyan ay parang lumayo. Sa sandaling iyon, wala nang puwang para umatras. Nalagpasan na ang huling linya at ang kapalit ay naghihintay na lang ng oras. Sa sumunod na segundo, gumalaw si Patricia ng walang pasabi, tila mas mabilis pa ang katawan kaysa sa isip. Mabilis siyang humakbang pasulong, bahagyang binaba ang katawan, sinamantala ang sandaling parating ang hampas ng kamay ng pulis na puno ng emosyon. Inilihis niya ang balikat, umiwas ng kaunti, hinayaan ang atake na dumaan sa hangin. Efisyente ang galaw, malinis gaya ng resulta ng mahabang pagsasanay na nakatanim sa kalamnan. Tama na, maikling sabi ni Patricia, hindi bilang banta, kundi huling babala. Pero binaliwala ang babala. Sa isang hinga, ang suntok niya ay dumiretso, tumama sa panga ng tiwaling pulis ng pulido. Ang tunog ng tama ay narinig na buog kaya napalingon ang ilan. Nagulat ang pulis, nanlaki ang mata, nawala ang balanse. Naputol ang sasabihin nito bago tumagilid ang katawan. Nahila na pabalik ni Patricia ang kamay niya. Humakbang siya pasulong para isara ang distansya, handang ituloy. Nananatiling blanko ang mukha. Walang labis na emosyon. Sa mga nakakakita, malinaw ito. Hindi ito karaniwang away, kundi pagbawi ng kontrol. Umatras ang pulis, sinusubukang pigilan ang katawan na bumagsak. Kusa nang tumaas ang kamay nito. Nagsisimula ng maging magulo ang paghinga. Pero, hindi siya binigyan ni Patricia ng puwang para huminga. Pumasok si Patricia sa malapitang distansya, gamit ang kalkuladong hakbang, sinamantala ang butas na nabuksan dahil sa panik ng kalaban. Ang sunod-sunod na atake ay dumating ng mabilis at eksakto sa target, hindi bara-bara, kundi planado. Tigil, teka, sigaw ng pulis sa boses na garalgal. Pero, ang mga salitang iyon ay natabunan ng pressure na dumarating ng sunod-sunod. Pinuto ni Patricia ang panlalaban, iniba ang posisyon, at sinira ang balanse ng kalaban gamit ang isang matatag na galaw. Bumagsak ang katawan ng tiwaling pulis sa aspalto, umuungol. Hindi na kayang bumangon. Umatras si Patricia ng kalahating hakbang, pinanatili ang ligtas na distansya. Ang mga mata ay nanatiling alerto. Hindi siya naghabol ng sobra. Binigyan na kita ng pagkakataon, malamig niyang sabi. Ang pulis ay nakahiga na lang, hinihingal. Ang kayabangan na kanina ay nasa mukha nito ay naglaho ng tuluyan. Ang ibang mga pulis ay nanigas sa kinatatayuan, tila ba nakabaon ang paa sa aspalto. May kusang humakbang pasulong tapos huminto ulit, nag-aalangan kung kikilos ba o aatras. Ang pagdududa ay malinaw na nakaukit sa mukha nila. Lahat ng senaryo na inisip nila kanina ay gumuho sa isang iglap. Sino ba talaga siya? Bulong ng isa sa kanila sa boses na pigil. Walang sumagot. Ang tingin nila ay nakapako kay Patricia na nakatayong mag-isa na walang uniforme, walang insignya, pero kontrolado ang buong sitwasyon. Walang sumigaw sa panik, walang gumalaw ng padalos-dalos, ang meron lang ay katahimikang nagdidiin sa isip. Huwag kayong kikilos ng masama, sabi ni Patricia habang mabilis na lumingon sa kanila.
Maiksi ang pangungusap pero ang tono ay sapat na para patigilin ang hakbang ng kahit sino. Napalunok ang mga tiwaling pulis. Sa unang pagkakataon, na-realize nila na ang babaeng kaharap nila ay hindi ordinaryong sibilyan at ang pagkakamali nila ay masyado ng malala. Nakatayo si Patricia malapit sa katawan ng pulis na nakahandusay na walang laban. Ang hininga niya ay matatag, ang balikat ay relax, tila ba kakatapos lang gawin ang isang procedure na kabisado na niya. Mabilis na iniskan ng mata niya ang paligid pero detalyado, tinitingnan ang pwesto ng mga tao. Kinakalkula ang distansya, binabasa ang posibleng sunod na banta. Nagbago ang postura niya, naging matikas, balanse at puno ng kontrol. "Diyan ka lang sa lupa," sabi niya sa pulis nang hindi na kailangang yumuko. Walang galit, walang sobrang emosyon, utos lang. Tumango ng mahina ang pulis, hindi makapalag. Ang mga nakasaksi ay nakaramdam ng kakaibang aura mula kay Patricia. Aura ng isang taong sanay magdesisyon sa gitna ng pressure. Sa katahimikan, sinigurado niyang hindi magiging magulo ang sitwasyon. Panandang pandagdag isa. Alam niya na ang tunay na lakas ay hindi tungkol sa paninira, kundi tungkol sa pagtigil ng gulo bago pa lumaki. Ang kamay niya ay gumalaw sa likod ng bewang sa isang reflex na halos hindi makita. Sa isang maayos na bunot, isang baril ang lumabas sa kamay niya, nakataas ng tuwid kapantay ng paningin. Ang armas ay nakatutok mismo sa direksyon ng pulis na nakahandusay. "Walang gagalaw," matigas na sabi ni Patricia. Mababa ang boses, kontrolado, pero puno ng otoridad. Biglang nanigas ang paligid. Ang ibang mga pulis ay umatras ng isang hakbang. Namutla ang mga mukha nila. "Sino ka ba talaga?" tanong ng isa sa nanginginig na boses. Gumuho ang tiwala nito sa sarili. Hindi agad sumagot si Patricia. Ang tutok niya ay matatag, ang kamay ay hindi gumagalaw kahit kaunti. "Magpapakilala ako," mahina niyang sabi, "kapag kalmado na kayong lahat." Ang bawat segundong lumilipas ay parang napakahaba. Sa ilalim ng matinding init ng araw, lumipat ang kapangyarihan. Hindi dahil sa ranggo na nakikita, kundi dahil sa buong kontrol sa sitwasyon na hindi matatawaran. Agad na nanigas ang paligid, tila ba sa pilitang pinahinto ang oras ng isang maling paghinga. Bumigat ang hangin. Dumidiin sa dibdib ng bawat taong nakatayo sa lugar na iyon. Walang sigawan, walang utos, kahit ang tunog ng mga sasakyan sa malayo ay parang nawala. Ang naririnig lang ay ang panik na paghinga ng mga tiwaling pulis na nagsisimula ng maging magulo. Mabilis na taas-baba gaya ng taong naubusan ng hangin. Ang ilan sa kanila ay dahan-dahang umaatras. Ang sapatos nila ay kumakayod sa aspalto na lumilikha ng tunog na parang kinakaladkad na nakakahiya. "Ibaba mo ang baril," bulong ng isa sa boses na halos hindi marinig. Nanginginig ang labi. Nanatiling tahimik si Patricia. Ang baril sa kamay niya ay matatag ng walang kaunting galaw. Ang tingin niya ay isa-isang tumama sa mga mukha na ngayon ay maputla na. Wala na ang mapangmaliit na tingin. Tumutulo ang pawis sa sentido ng mga pulis. Hindi dahil sa init ng araw, kundi dahil sa bigat ng sitwasyon na umiipit sa mentalidad nila. Ang pulis na nakahandusay sa lupa ay napalunok ng hirap na hirap. Ang dibdib ay mabilis ang taas-baba. "Huwag kang magpaputok, mali ako," sabi nito ng mahina na halos maiyak na. Hindi sumagot si Patricia. Ang katahimikang nilikha niya ay mas nakakatakot kaysa sa pasalitang banta. Sa katahimikang iyon, na-realize ng lahat ng tao sa lugar ang isang mapait na bagay. Ang ganap na kontrol ay lumipat na ng kamay at wala ni isa man sa kanila ang kayang ibalik ang sitwasyon. Sa wakas ay nagsalita si Patricia, binasag ang nakakasakal na katahimikan. Ang tono niya ay mababa, kalmado, pero bawat salita ay lumalabas ng malinaw at parang humahampas sa dibdib. "Ang pangalan ko ay Patricia," maikli niyang sabi pero puno ng diin. Panandang pandagdag isa. Tumigil siya sandali, hinayaan ang pangungusap na bumitin sa ere, sinisigurong lahat ng mata ay nasa kanya. Sundalo ng Armed Forces of the Philippines, VAF. Ang pangungusap na iyon ay bumagsak na parang maso, dumurog sa natitirang tapang ng mga tiwaling pulis. Isa sa mga pulis ang kusang umayos ng tayo, kahit nanginginig pa rin ang kamay. "Siguradong misunderstanding lang ito, ma'am. Ginagawa lang namin ang trabaho namin," sabi ng isang pulis ng pautal-utal, sinusubukang magtunog kapani-paniwala. Tinitigan siya ni Patricia ng malamig at walang emosyon.
Maling tao ang napili nyo. Sagot niya ng matigas at maling paraan. Walang sigawan. Walang pagyayabang ng kapangyarihan, tanging pagsasabi ng katotohanan na hindi matututulan. Ang otoridad na iyon ay mabigat na dumadagan sa mentalidad ng mga pulis na sa simula pa lang ay umaasa sa uniforme at kayabangan. Sa loob ng ilang segundo, ang tiwala nila sa sarili ay gumuho ng tuluyan. Hindi man nakikita ang ranggo sa damit ni Patricia, ang ugali, katahimikan, at paraan ng pagtayo niya ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa kahit anong uniforme na suot nila. Inilipat ni Patricia ang tingin sa orange cone na nakasalansan ng barabara at sa posisyon ng mga pulis na nakatayo ng watak-watak. Illegal ang checkpoint na ito, sabi niya ng patag at walang emosyon. Walang mission order, walang opisyal na proseso, at may panghihingi ng lagay. Ang boses niya ay pakinggan mong nagbabasa ng report, malamig at eksakto. Isa sa mga pulis ang sumubok sumingit ng may takot sa mukha. Tumahimik ka, putol ni Patricia nang mabilis nang hindi tinataasan ang boses. Ang isang salitang iyon ay sapat na para isara ng mahigpit ang bibig ng pulis. Na-record ko na ang lahat. Dugtong niya habang tinuturo ang sirang motor at ang pulis na nakahandusa sa aspalto. Pananakit, pagsira ng gamit, pananakot, pangingikil. Tumigil siya sandali. Kompleto. Ang banta ay hindi gawa-gawa lang. Ang paraan ng pagsasalita niya ay masyadong kalmado para tawaging galit, masyadong sistematisado para sabihing biglaan. Magfa-file ako ng opisyal na report, dagdag pa niya, pangalan, mukha, ranggo, at papel niyo isa-isa. Nagkatinginan ang ilang pulis. Nagsimula ng mangibabaw ang panik. Nanigas ang panga nila, bumilis ang hininga. Alam nilang hindi ito kaso na kayang ayusin ng gasgas na palusot o lagay. Ito ay tungkol sa totoong konsekwensya at pangmatagalan. Ang grupo ng mga residente ay nagsimulang lumapit, naakit ng tensyon na hindi pangkaraniwan sa tindi ng araw. Isa-isang tumaas ang mga cellphone, nagre-record ang mga kamera mula sa iba't ibang anggulo. Sino yung kaaway ng pulis? Bulong ng isang nanay. Mukhang sundalo, sagot ng isa na maihalong pagtataka. Lalong hindi mapakali ang mga tiwaling pulis. Lumingon ang ulo nila sa lahat ng direksyon. Huwag kayong mag-video. Hoy, patayin niyo ang kamera. Sigaw ng isa sa kanila. Pero ang boses nito ay garalgal at nawalan na ng bigat. Sumulyap si Patricia sa mga residente nang hindi binababa ang pagiging alerto. Sige, mag-record kayo, malakas niyang sabi. Ebidensya yan. Ang linyang iyon ay humampas sa mentalidad ng mga pulis ng mas malakas kaysa sa baril. Na-realize nila na ang kwento ay bumaliktad na ng tuluyan. Hindi na sila ang nananakot, kundi sila na ngayon ang naiipit sa harap ng publiko. Ilan sa kanila ay sumubok umatras ng dahan-dahan, naghahanap ng daan para umalis. Pero bawat galaw nila ay binabantayan hindi lang ng baril, kundi ng napakaraming mata at kamera na nagre-record ng katotohanan. Dahan-dahan, binaba ni Patricia ang baril niya. Ang galaw niya ay kalmado, kontrolado, at walang bahid ng kayabangan sa pagkapanalo. Tinitigan niya ulit ang mga tiwaling pulis ng malamig at patag. Tandaan niyo ang araw na ito, sabi niya ng mahina pero mariin. Hindi dahil nakatayo ako dito, kundi dahil sa pinili ninyo. Walang sumagot, walang nangahas tumitig pabalik. Inalis na niya ang tingin, bumuntong hininga ng malalim, tila pinapakawalan ang bigat na kanina pa pinipigil. Ang mga pulis na kanina ay mayayabang ngayon ay nakayuko na. Bagsak ang balikat. Ang unipormeng kanina ay pinagmamalaki ay naging parang pabigat. Muling napuno ang kalsada ng bulungan ng mga residente at mga sasakyang dumadaan. Pero nagbago na ang lahat. Ang araw na iyon ay hindi lang pagtatapos ng iligal na checkpoint, kundi pati na rin ng maling paniniwala na ang kapangyarihan ay pwedeng gamitin sa pang-aabuso. Naglakad si Patricia papunta sa sira niyang motor, hinawakan ang kaha sandali at tumayo ng tuwid sa ilalim ng araw, kalmado, matatag at hindi natitinag. Yeh!